Alright, so this is Jay Consulting at welcome po sa aking channel. Ito po ang channel na puro updates, BIR updates, DTI, SEC updates, no? And dito din po ako nagbibigay ng mga tips and advices for those business owners na nahihirapan about business matters. Okay? So, for this video, i-discuss po natin paano nga ba ang DTI closure. Ano nga yung mga requirements na kailangang i-prepare and ano ba yung may mga babayaran po bang fees. Okay, so without further ado, let's start. So number one, ano nga ba yung mga requirements na kailangang i-prepare for DTI closure? So number one is mag-prepare po tayo ng letter request. Print po tayo ng 2 copies. And then, yung soft copy po ng letter request, yung notarized affidavit of cancellation and no obligation, and then yung filled out other BNN rated application form, ipoprovide ko po yan sa description box, yung link po, no, para at least madali na lang po sa part ninyo. Alright, so for letter request, kailangan nyo pong mag-print ng 2 copies. And then for notarized affidavit of cancellation and no obligation, so ito po ay isa sa mga documentary requirements ni DTI for DTI closure. So basically, sinasabi mo lang dito na wala ka pong obligations or pending obligations sa BIR, sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and other. Alright? And then, yung filled out other BN-related application form. So, sa itong BN-related application form, may provide po na soft copy ang BIR, ang DTI dyan. So, i-fill out lang po natin doon, no? So, may long version po ako ng video na about paano nga ba mag-fill out ng BN-related application form. So, ipopost ko lang din po dito yung link. So, again, note lang po dun po sa notarized affidavit of cancellation and obligation, kailangan 3 copies po ang reprint niyo, 1 copy for law firm, and then 1 copy for DTI, and then yung 1 copy po na remaining is sa inyo na po. Next, may babayaran po ba? Yes na yes po. Only 30 pesos lang po na documentary stamp tax. Note lang po, magkaiba po yung binibili natin doon sa BIR na loose leaf. Sa BIR, no? Yung usually binibili natin sa BIR, magkaiba po yun. So, itong documentary stamp tax po na nandito, system generated po yung magiging documentary stamp tax na babayaran ninyo. So, naka-attach po yan along sa certificate. No? So, that's it for this video, and if you wish na magkaroon pa ng more videos about this, no? If you find this helpful video, please do hit like and subscribe. Thank you. Bye.